13 sa balota, Consi Warren Inocencio. Muli iboto ang number 14 sa balota, Consi Maru Martirez. At iboto, number 15 sa balota, Consi Boy Raymundo. Kaya naman huwag niyong kakalimutan ngayong darating na Lunes. Vote straight, Giting ng Pasig. At syempre, ang inaabangan ng lahat, Pasigenyo 143 na! Yes, para umpisahan ang ating 143 para ipakilala ang nag-iisa nating Vice Mayor na kakampi ng Pag-asa. Tinatawagan ko po ang kanyang butihing may bahay para po pumunta dito sa ating entablado para ipakilala ang ating Vice Mayor. Palakpakan po natin Miss Mikey Kulwanko Jaworski. Ang Giting ng Pasig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating mga kasama dito sa Giting ng Pasig. Ako po si Mikey. At nandito po ako para ipakilala ang ating pong Vice Mayor, si Dodot Jaworski. Maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening! Alam nyo mga kaibigan, 45 days na nakaraan, no? Siguro narinig nyo na yung aming mga plataforma, programa, kung ano po nagawa namin sa loob po ng 45 araw. Sa tingin ko ngayon mag-umpisa ako sa pasasalamat. Nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng nakasama namin sa mga sa araw-araw na kampanya, sa init ng araw, sa malakas na ulan, balik na naman sa init ng araw. Lahat po ng aming mga staff, lahat po ng ating mga TL, lahat po ng ating mga kapitan na nandito ngayon, ang ating mga kagawad na nagpakita ng mga suporta sa ating pong mga staff sa mga kanya-kanyang opisina, lalong-lalo na sa aming mga pamilya, kay Bossing, siyempre, Tita Connie, sa aking napakagandang asawa, at sa aking mga 3 poging anak. Pag umiikot nga ako, minsan hinahanap yung anak ko na, hindi ako. Pero higit sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng pamilyang Pasigenyo na nagbukas ng inyong tahanan, nagbukas ng pinto ng inyong mga bahay-bahay para mabigay ang inyong mga ngiti at masabi ang inyong suporta para sa Giting ng Pasig. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Simula po sa unang araw, ramdam na ramdam po namin ang pagmamahal ng Pasigenyo sa Giting ng Pasig. At alam naman po namin na ito ay dahil sa isang tao na tumayo at nanindigan para sa isang tunay na pagbabago dito sa ating lungsod. At yan ay walang iba kung hindi ang ating minamahal na Mayor, Vico Soto. Para po medyo maiba naman, ano, malaman nyo rin kung ano ba ang tunay na dahilan bakit po namin ginagawa ang aming ginagawa. Bakit namin tinatayuan ang isang mabuting paggogobyerno. Hindi po kasi madali. Minsan hindi madali ang lumaban sa isang sistemang bulok. Hindi madali na tumayo at panindigan para sa pagbabago. Mas madali sumabay sa agos. Pero bakit namin ginagawa ang aming ginagawa? Siguro mababahagi ko to sa isang napakasimpleng kwento. Alam niyo po, mga 2 linggo pong nakaraan, meron pong yung lumapit sa akin sa aming pagbahay-bahay sa isang barangay dito po sa District 1. Yumakap po sa akin ng isang matanda at halos umiiyak at nagpapasalamat. Nagpapasalamat siya dahil sa nakaraang 2 dekada
nung ako po ay nabigyan ng pagkakataon manilbihan bilang inyong congressman, ako po ay naglagay ng pondo para sa pag-aaral ng mga Pasigueño. At itong matandang ito, habang umiiyak, sinabi po sa akin na yung anak niya, dahil sa pag-aaral, nakapagtapos siya ng kolehiyo, ay nakapagpunta siya sa ibang bansa, sa Europa, at maayos at maganda na ang buhay nilang buong pamilya. Ito po ang dahilan bakit po kami tumitindig sa pagbabago. Dahil alam naman po natin ang kwento ng ating bansa, kung saan po nag-uugat ang problema ng kahirapan ng ating bansa. At alam naman natin ang tunay na problema ay ang problema ng korupsyon. At habang hindi po natin binabago ito, habang tinatanggap natin ito nakaparte sa normal na takbo ng pamumuhay ng bawat Pilipino, hindi po tayo aasenso. Palagi pong ginagawang halimbawa na oo, tama, sinasabi natin na mayaman ang lungsod ng Pasig. 22 billion pesos po ang ating pondo, isa na tayo sa pinakamayaman sa buong Pilipinas. Pero kung yan po ay paghahati-hatian natin mga Pasigueño, na halos 1 milyon na tayo, 22,000 pesos lang po yan na bawat isang Pasigueño na makukuha yung serbisyo sa ating pamahalaan. Hindi po yan sapat para mabuhay ng marangal ang isang Pilipino sa isang taon. Isipin po ninyo ang hinaharap ng ating kapwa Pilipino sa ibang lungsod, sa ibang bayan sa buong Pilipinas. Mahirap na nga yung bayan natin, hindi pa lahat pinapakinabangan ng mamamayan. Kaya po dito sa Pasig, swerte po tayo. Swerte tayo dahil una sa lahat, meron tayong mayor na matino. Pero mas swerte po kami dahil ang naglagay sa mayor natin ang matatalinong Pasigueño katulad ninyo. Kaya mga kaibigan, ano ba ang primary o unang-una prioridad ng ating administrasyon? Hindi po pagbibigay ng ayuda lamang. Ang ayuda po, alam natin ngayon, dumadami. May nag-report na naman sa akin kaninang hapon. May nagbabagsak ng ayuda sa De La Paz. Nagkakalat na naman ang bigas. Kung saan-saan kanto sa lungsod natin, may grocery, bigas, may perong pang 500. Pera-pera pa. Nagkalat po ngayon. Papaalala ko lang po, alam ko naman nandito kayo dahil kayo'y naniniwala sa pagbabago at kayo'y naniniwala sa mabuting paggogobyerno. Pero dun sa ating mga kababayan na hindi pa ho mulat at medyo pasaway, ipaalala nyo rin po sa kanila na una sa lahat, ang boto natin ay sagrado. At pag ang isang Pasigueño ay nagbenta ng kanyang boto, ito po ay kasalanan hindi lang po sa batas, pero kasalanan yan sa bawat isang Pasigueñong katulad ninyo. Katulad po ng sinasabi ko, ang pataw po dito, ang penalty po dito, hindi po biro. Para sa kapirasong barya, pwede pong makulong ang isang nagbebenta ng boto ng 1 hanggang 6 na taon. Yung pagtanggap po ng konting bigas kapalit ng boto, pagtanggap ng konting pera kapalit sa boto, at lalo na yung pagbibigay ng daliri o tinta sa daliri pagdating po ng bago ng eleksyon. Yan po ay mga election offenses. Paalala po natin sa ating mga kababayan na hindi po natin dapat ito ginagawa. Kasi po ito ay kasalanan sa ating lipunan. At alam po natin na dito po sa lungsod ng Pasig, ang mga Pasigueño mulat na. Ang Pasigueño matatalino. Ang Pasigueño may prinsipyo. At ang Pasigueño hindi ibebenta ang kanilang mga boto. Kaya mga kaibigan, kailangan ko pong ipaalala sa inyo, napaka-importante na tulungan po natin ang bawat isa sa mga magigiting na tao dito sa ating
entablado ngayon simula po sa ating mga konsihal. Bilang po presiding officer ng ating Sangguniang Panlungsod, proud na proud po ako sa ating mga incumbent o nagbabalik na mga re-electionista ang mga konsihal. Mula po sa District 1, 5 po sila. Mula po sa ating majority floor leader na si Volta de los Santos, sa ating chairman ng Committee on Health na si Eric Gonzales, sa ating chairman ng Land Use at Environment na si Kiko Rustia, ang chairman po natin ng senior citizen natin na si Pau Santiago, at syempre ang ating chairman ng trade at yung tumitindig laban po sa pinagbabawal ng mga sugal, ang ating Councilor Simon Tantoco. Ang ating incumbent naman mula sa District 2, andyan po ang ating councilor mula po sa Barangay Santa Lucia, si Councilor Maru Martires, ang chairman ng Appropriations Committee po natin. Ang chairman naman natin ng ating Infrastructure and Disaster Resilience, ang bumbilya ng konseho, Councilor Buboy Agustin. At syempre, ang anghel ng ating konseho, ang ika-isa-isang rosas ng konseho, ang ating Councilor Angelo De Leon. Syempre, wag po natin kalimutan yung ating mga bagong recruit. Ito, nakasama na po natin mula sa District 1 nung nakaraan. Pero alam nyo nangyari sa kanya, hindi siya sunerte. Pero nung nakaraang 2 linggo, kinagat po siya ng aso. Kaya parang awa nyo na, iboto natin. Pero sabi ko kay Coach Paul, huwag ka mag-alala. Dahil alam mo, kinagat ka ng aso ngayon. Si Kiko Rustia, nakadalawang takbo yan ng 2016, 2019. Parehong talo. Yung 2022 na takbo niya, kinagat siya ng aso, nag-number 1 siya. Kaya sabi ko kay Coach Paul Senogat, Coach Paul, sigurado, panalo ka na itong 2025. At dito naman po sa ating Distrito 2 na mga bago. Mula po sa ating Barangay May Bunga, na ito ay tested and proven na yung kanilang pangalan, syempre. At alam nyo po, ako po ay proud na naging nakatrabaho ko po ang isang kampyon ng edukasyon sa ating lungsod. Walang iba kung ating Councilor, Tita Cory Raimundo. Ang anak po ni Tita Cory na ipagpapatuloy ang magandang serbisyo sa lungsod ng Pasig. Walang iba kung hindi si Councilor Boy Raimundo. At syempre, ito po ay tested na rin po ito mula po sa nasyonal. Undersecretary nga siya doon. May bababa niya yung mga kaalaman niya, programa niya mula sa nasyonal hanggang dito po sa ating lokal na pamahalaan. Tulungan po natin at siguradong magiging konsehal na ang tulay ng pag-asa, Councilor Ryan Enriquez. At ang panghuli nating konsehal, ito po ay matagal ko na pong kaibigan ay kakilala. 2004 pa lang, kilala ko na po ito. Napakabuting tao, matulungin, bukas na bukas ang puso, lalong-lalo na sa ating mga kababayang mahihirap, ang mag-aalaga din sa ating mga senior citizens sa Distrito 2. Champion din ng education, walang iba kundi si Councilor Warren Inocencio. At mga kaibigan, hindi ko na lang pahabaan. Ang request ko na lang, isi-straight nyo ba talaga ang Giting ng Pasig? Ang straight po, tandaan nyo, hindi po yan hindi po yan 3, hindi po yan 4, hindi po yan 5. Kailangan po buong buo ang bawat distrito, 6-6. 12 konsehal po yan, Baka naman makalimutan nyo yung 3 ulo. Ano number namin? Parang mahina. Ano number namin? Ano ibig sabihin nun? I love you too.
Di pa ako tapos. Huwag po natin kakalimutan. Number 1, Congressman Roman Romulo. Number 4, Mayor Vico Soto. Number 3, Vice Mayor Dodot Jaworski. Marami pong salamat. Straight, Giting ng Pasig.